Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NCSC Commissioner sinibak ng Malacanang dahil sa peking kwalifikasyon at pag-abuso sa posisyon. 6.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat, 2 arestado sa buy-bust sa Dumaguete City. Anak ni Anson Cue walang kinalaman sa pagpatay sa negosyante ayon sa PNP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak ng Malacanang si Raymar Masilungan bilang Commissioner ng National Commission of Senior Citizen o NCSC matapos mapatunayang administratively liable sa serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Batay sa reklamo, peke umano ang tinukoy niyang degree sa UP, bagay na pinabulaanan ng official certification mula sa UP Registrar. Lumitaw rin na lumampas siya sa kanyang nasasakupang rehiyon, gumamit ng pondo ng NCSC at nagpamudmod ng bonus sa mga hindi kwalipikadong empleyado. Depensa ni Mansilungan, ang kanyang anak umano ang nag-encode ng impormasyon sa resume na hindi na niya binago at walang restriksyon sa paggalaw ng commissioner sa ibang rehiyon. Ngunit sa 16 pahinang desisyon, iginiit ng palasyo na ang anumang sinadyang maling impormasyon ay malinaw na pagsisinungaling. Binigyan diin pa ng desisyon na tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno ang maging tapat dahil ang integridad ang pundasyon ng serbisyo publiko. Arestado ang 2 suspect sa buy-bust operation ng Dumaguete City Police Station sa Barangay Kamanhak, Dumaguete City noong umaga ng May 1, 2025. Pinangunahan ni Police Major Fortunato Villafuerte at Police Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, Acting Chief of Police, ang operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 6.8 million pesos. Ang operasyon ay patunay ng masigasig na kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng mga otoridad at ng komunidad. Patuloy naman ang commitment ng Dumaguete City Police na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at sugpuin ang anumang banta ng kriminalidad. Nilinis ng Philippine National Police o PNP ang pangalan ni Alvin Cue matapos itong idawit sa pangingidnap at pagpatay sa kanyang sariling amang negosyanteng Chinese na si Anson Cue. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Alvin Cue sa krime. Kinumpirma naman ni Fajardo ang ulat na ang isa sa mga naarestong suspect na si David Tan Liao ang nagsabing si Alvin Cue ang umano'y nag-utos na kidnapin at patayin ang sarili nitong ama, bagay na ikinagulat at inalmahan ng pamilya Cue. Saad naman ng PNP, posibleng diversionary tactics lamang ito ng suspect. Kabilang si Liao sa 3 suspect na hawak na ngayon ng pulisya, habang ongoing ang manhunt operation kina Johnny Lin, gayon din kay Wen Li Gong na may patong na 5 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.